May mga bagay-bagay na hindi natin naintindihan ng lubos. Mga bagay, uuri, na hindi rin napapabilang sa ating ginagalawan. Nagkukubli sila sa dilim at walang hanggang san sinukob. Mga alagad ng kasamaan, nagmamatyag at kalaunan maghahayag ng kanilang mga sarili. Mga bagay na umiiral sa walang muwang na kaisipan ng sangkatauhan na magiging isang bangungot. Halika't samahan niyo ko sa mundo ng karimlan. Kamusta kayong lahat sa Karimlan Urban Legends? Muli akong nagbabalik para magsalaysay ng bagong kwentong katatakutan. Ang ibabahagi ko ngayong araw, ang kwento tungkol sa isang binatang lalaki na desperado na para sa kasikatan at pera. Si Kenzo ay may lahing Hapon at Pilipino, laos na horror vlogger at desperadong mabalik ang kanyang kasikatan sa YouTube. Unti-unting nababawasan ang kanyang mga manonood at tuluyang bumababa ang kanyang algorithm. Isang araw, nakatanggap siya ng sulat na siya magmamana ng lumang bahay at ng Teatro de Anino ng kanyang yumaong lolo Karding sa isang liblib na baryo sa probinsya. What's up mga ka-Crips? Welcome back sa channel natin. Kung bago ka pa lang, please don't forget to smash that like button and subscribe na. Ngayon, papunta ako sa Teatro de Anino ng aking lolo. Meron akong iba-vlog na magugustuhan nyo, so stay tuned mga ka-Crips. Yeah boy! Mataas ang enerhiya ni Kenzo habang kinakausap ang lente ng kanyang mamahaling kamera. Pero sa totoo lang, mababa na ang kanyang algorithm. Ngayon ay swerte na siya kung maka 10,000 view. Wala na siyang choice. Need niya ng big break na may content. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang ancestral house. Ang bahay ay gawa sa kahoy na yakal at mulabe. At ang mga bintana ay gawa sa lumang kapis. Ito ang pamana ng kanyang lolo Karding na hindi naman niya nakilalang lubusan. Ang sabi ng mga lokal, ang lolo niya ay isang tanyag na manikista o papiter. Guys, legit na! Narito na ako sa Teatro de Anino ng aking lolo Karding. Medyo pagabi na pero kakayanin ko para sa inyo, so stay tuned lang mga ka-creep. Mag-set up muna ako sa loob. Pasukin na natin. Yeah boy! Ang pangit naman ng background mo, Lods. Panahon pa ata ng Espanyol yan. Kenzo, shout out naman! Welcome back, Lods! Shoutout naman dyan, mga ka-creeps. Teka, haunted house ba yan? Guys, napansin nyo ba yun? Kinabahan ako doon. Pusa ba yun? Mukhang pumasok sa butas. Teka guys, Dumating ka na pala, Sir Kenzo. sino ka? Ginulat mo naman ako, manam. Sensya na, hindi ko ikaw nasundo at naipagluto. Ako po yung katiwala, caretaker po ng Teatro de Anino Villa ni Ginoong Karding. Isang Hapon na tatay ng tatay mo. Karding ang naging palayaw niya nang manirahan siya rito sa Pilipinas. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Tadeo. Oo nga pala sir, sira yung main door. Doon ba kayo napasok?
Di ko pa kasi napapaayos ang pintuan. Ay, sa susunod, Mang Tadeo, magsalita naman. Hindi yung susulpot ka na lang sa likod ko. Aatakihin ako sa puso nito eh. Ano yung nasa loob nitong pulang pinto? Siguro nandito ang mga binilin sa akin ng mga manika ng Pietro de Anino. Natigilan si Mang Tadeo at kinakabahan. Gabi na, sir. At may bili ng lolo carding mo. Huwag na huwag mong gagalawin ng mga manikang marioneta kapag wala ng araw. Lalo na ang nasa itim na baul. Nabasa man siguro ang sulat at bilin ng lolo carding mo. Oh, sige Mang Tadeo. Wala bang pagkain? Gutom na ako eh. Sige, Sir Kenzo. Pero walang maluluto sa ngayon. Maliban sa mga kamoteng nakuha ko kanina. Kung gusto mo, ipamamalengke kita bukas. Sa ngayon, kamote muna ang kainin mo. Pagkatapos, uuwi na ako. O bakit? Hindi ka ba natutulog rito? Minsan natutulog kami, kasama ang anak ko. O ito 5K. Ikaw na bahalang bumili bukas ng pagkain ko. Ngayon nandito ka na. Ikaw na muna magbabantay. Wala naman gaanong masamang loob rito sa bayan. At malapit rin ang police station kung may mangyaring masama. Basta, ang bilin wag na wag mong bubuksan ang nasa itim na baul. Yun ang madalas na bilin ni Ginoong Carding nung aktibo pa ito magtanghal nung bata pa ito. Madalas ko siya napapanood dahil matagal na akong katiwala. Sige. Salamat sa lahat ng paalala at serbisyo, Manong. Sige, sir, ilalaga ko na yung kamote. Napangisi sa tuwa si Kenzo na tila ba may binabalak na plano habang pinagmamasdan si Mang Tadeo na papasok sa kusina. Habang nag-livestream at kinakausap ang kanyang mga manonood, binalak ni Kenzo na buksan ang pulang pintuan. Linapitan niya ito, ngunit nakakandado. Naalala niya na may kasamang 2 susi, ang envelope na sulat na natanggap niya. Dali-dali niya naman itong ginamit at sa kabutihang palad, bumukas ang pintuan. Tumambad sa kanya ang mga nakasabit na manikang marioneta na gawa sa kahoy. Nakasabit ito sa kisame na parang mga binigting tao. Kaantig-antig na likha ang mga disenyo na hango sa tao. Ang kanilang mga muka ay inukit ng detalyado. May tumatawa, may umiiyak, may galit, at iba-iba pang emosyon ng tao. Ang mga mata nila ay gawa sa bubog. Naamoy ko na ang pera sa mga manikang ito. Bawat isa. Thumbnail material. Pulong ni Kenzo na nakatingala habang pinagmamasdan ang mga manikang nakasabit. Napatingin si Kenzo sa harapan. Naroon ang karilyo entablado. Isang lamesa para sa pagtatanghal ng manikang marioneta. Napaisip muli si Kenzo. Lolo, ako na ang magpapatuloy ng mga likha mo. Sisiguraduhin kong milyon-milyon ang manonood ng mga obra mo. Bulong nito sa kanyang sarili na mapalingon nito sa kanan. Nakita niya ang itim na baul. Dinapitan niya ito at may nabasa itong nakasulat sa lengguwaheng Hapon. Hindi dapat hawakan ang manikang walang mukha. Napaisip bigla si Kenzo na magiging patok ang unboxing content ng manikang walang muka. Siguradong pera na ito at magiging viral at pagsikat muli ng kanyang YouTube channel. Binuksan niya ang itim na baul gamit ang isa pang susi. Sa loob, nakahiga ang isang manika na walang muka. Gawa ito sa maputlang kahoy. Pero biglang kinalibutan si Kenzo nang mawakan niya ito. Kaya dali-dali niya itong isinara.
Sir Kenzo, ano pong ginagawa mo? Sa tingin ko, huwag mo na pakialaman pa ang mga manika tuwing gabi. Ayun po ang bukang bibig at bilin ni Ginoong Carding sa akin nung nabubuhay pa ito. Matagal niya na itong inabandona, lalo na ang itim na baul. Wala manong. Nagtingin-tingin lang ako ng mga gamit ni Lolo. Luto na ho ang pinaluluto mong kamote. Uwi na muna ako sa bahay namin. Bukas na lang ako babalik para mamalengke sa bayan. Kung hindi naman kita mapipigil sa binabalak mo eh. Kung sa bagay, ikaw na ang bagong may-ari nito. Pero sana lang, wag mong baliwalain ang habilin ng iyong Lolo Carding. Sige, ako na bahala rito. Kita na lang bukas. Dahil mas mahalaga ang paggawa ng content, binaliwala ni Kenzo ang babala. Sinimulan niyang i-livestream ang mga manikang marioneta na nakasabit sa kisame. Pinapakita niya ang manika sa harapan ng kanyang mamahaling digital vlog camera. Sinimulan niya na itong paggalawin sa karilyo entablado para magtanghal ng palabas para sa kanyang manonood. Dumarami na ang mga viewers. Nagbabiral na ang live stream. Tumataas na ang subscriber count. 400k, 650k, hanggang napatingin si Kenzo. Umabot na sa 800k ang subscriber sa loob lang ng 1 oras. Kinain na ng pagnanasa ang utak ni Kenzo na makuha ang gold play button. Oras mo na, Kenzo. Pag-igihan mo pa. Pulong nito sa kanyang sarili habang tuwang-tuwa na nagpapagalaw ng marionetang manika. Naputol ang tali. Nasaan na yung manika? Teka, ano ito? Buhok? Pinalibutan ng kamay ni Kenzo ng mga tali ng marioneta. Nagtaka ito nang biglang mawala ang marionetang manika. Kinabahan si Kenzo nang titigan niya ito. Hindi pala ito tali. Kung hindi, hibla ng totoong buhok ng tao. Sa takot, nagpaalam na si Kenzo sa kanyang manonood at nagsarado ang subscriber niya sa 970k. Hello mga ka-creeps! Pansamantala muna ako magpapaalam. Magbabalik ako mamaya, so stay tuned. Subscribe na rin. Yeah boy! Buwisit ang puso ko. Teka, may baterya ba ang mga manikang ito? Mabuti pa itigil ko na ito. Iniwan ni Kenzo ang mga manika. Kumain muna ito ng kamote para makalimutan ang mga nangyari. Binuksan niya muli ang kanyang YouTube account at nabasa ang mga komento na hinahanap na siya para sa second live stream. Napaisip si Kenzo ng maigi. Ito na ang pinakahihintay niyang big break. Hindi niya na dapat ito palampasin. Ayaw na niyang bumalik sa pagkalao sa YouTube. Ito na ang kanyang bagong content. Mataas ang algorithm at tinatangkilik. Hindi ko na ito palalampasin pa. Baka hindi na maulit ang ganitong pagkakataon eh. Manika lang naman yan. Mas malaki ako. Huwag kang ang duwag, Kenzo. May dugo kang hapon. Bulong nito sa kanyang sarili na pinapalakas ang kanyang loob. Napagpasya niyang mag-post sa kanyang fanpage na i-unbox ang itim na baul kung marireach niya ang 1 million subscriber. Guys, para sa huling livestream sa araw na ito, unboxing ng itim na baul kung marireach ko ang 1M subscriber ngayong araw. So subscribe na! Yeah boy! Kita-kits mamaya!
Ilang minuto pa, umabot na sa lagpas 1 million subscriber ang YouTube channel ni Kenzo. No choice, kailangan niya na itong gawin. Mga ka-creeps, buhay pa ba kayo dyan? Haha, maraming salamat nga pala sa 1M sub. Hindi ko na mahintay at sabik na akong makuha ang gold play button ko. Salamat sa paghihintay. Mga ka-creeps, so ito na ang pinakahihintay na unboxing nitong itim na baol. Guys, merong babalang nakasulat, ang ibig sabihin, hindi dapat hawakan ang manikang walang mukha. Siyempre, hindi natin susundin yon. Ang laman ng itim na baul, guys, itong manikang walang mukha. Teka, ano ito? Mga hibla ng buhok? Creepy guys, pero para sa view. Pagkagalawin natin ito sa Carrillo Cariton. Habang pinapagalaw nito ang manika, naisip ni Kenzo na normal lang ang lahat at walang nangyayari. Pinagpatuloy niya ang pagtatanghal ng ilang minuto nang magpasyang tapusin na ang muling livestream at magpaalam na sa kanyang manunood. Wala nang lumalabas na boses sa bibig ni Kenzo. Hinawakan nito ang kanyang lalamunan at napansin niya ang mga mahabang hibla ng buhok sa kanyang siko, kamay at mga kasukasuan. Kinabukasan, bumalik si Mang Tadeo. Pumasok sa pulang kwarto. Walang tao. Naiwan ang kamera ni Kenzo. Sinabi ko naman sa iyo, Kenzo, huwag mong bubuksan ang itim na baul. Nadagdag ka tuloy sa koleksyon. Tulad ng iyong lolo Carding, binalaan na kita. Tao po! Meron po bang tao rito? Dumating ka na pala, ma'am. Ako po yung bagong mangungupahan. Ito po ba ang Teatro de Anino Villa? Oo, ito nga. Sensya na. Hindi ko kayo nasundo at naipagluto. Ang paghahabol sa sobrang silaw ng pera at kasikatan ay parang pag-inom ng tubig alat. Habang sumasatad ka, lalo ka lang nauuhaw hanggang sa malunod ka na sa kawalan.